Hello mga sisters, good morning. Dito ako sa laot at lalaot po kami ni Mister. Tingnan natin kung anong biyaya ng dagat at magpapaloob ni guys sa amin. Makulimlim pa po yung panahon dito sa amin dahil meron ditong signal na bagyo. So hindi naman siya sobrang kalakasan. Yan, pwede maglaot. Yan, may dala po kaming gasolina. Yan. At syempre yung aming damit, kawil. Ayan si Mister, doon lang po namin binabara sa balsa mga sisters dahil mabigat kung iahon pa sa tubig yung aming bangka. So maliban na po yung sobrang lakas na talaga, saka namin siya ibabara yung aming bangka para hindi masira. Makulimlim ang panahon mga sisters dahil nga sa may bagyo nga daw. So kaya ganito yung panahon. Maaga pa lang dito pero iba na ang panahon. Medyo malakas-lakas yung alon ngayon. Lutang-lutang lang muna kami habang nangangawil. Testing na tayo mga ka-sisters. Isda. Yan, si Mister ay hindi mapakali. Baka sakaling kilala pa tayo. Yung taong may isda pala ay hindi mapakali sa tabi. Basta't makita niya na may pahuli. Parang kapag tayo natin dito. May kilala ko. May kilala eh. Wakat at dalang nadarang extra nylon no? Naku nga, wala na. Ay, mixi lang. Meron ding katabi dito mga ka-sisters yan, mga nangingisda din. Ayan mga sisters, sulit po yung paglaot ngayong umaga dahil may huli. So si Mister lang po ito yung nakahulit mga sisters dahil ako ay nagpahatid pa uwi. Yan, di kinaya ni Bison ang boxing. Kahit medyo po malakas yung alon, ay yan, nakahuli pa rin si Mister. Ito paano. Talagang kilala pa rin po siya ng isda. Ang mangingisda ay kahit magtagal na hindi magpahinga ay makakahuli pa rin dahil siya po talaga ay mangingisda. Dules ang kinain. Yan, sariwang-sariwa pa mga sisters. Oh. Ang sarap na. Ang sarap dito dahil sariwa pa siya. Yan, solved na ang aming pangulam. May pang tinula na, may pang prito pa. Ulam tayo, bagyo. Dahil
Dahil bagyo dito sa amin mga sisters. O, lakas, hindi na tumitigil yung, hindi na nawawala yung pagkulimlim ng panahon. Panahon na rin ang tagtanim dito sa amin. Umpisa na ng aming pagtatanim. Ito halak namin. Ayan. Ang masarap namin ulam. Ito maaari na. Ilagay mo dito. Tapos ilagay ang asinhal. Pandagdag lang. Bebe ako na. Nakailang gayat din. Siguro po ito ay mga nasa 2 kilo, no, Hal, no? Sa tingin mo? Wala. Yan, Media. 1.5 ba yun? Yan, tapos ng gayat mga sisters, lalagyan natin siya ng asin. Yan, saka natin siya lulutuin kung anong klase ng luto. Babad muna sa asin. Yan. Mga ka-sisters, magluluto ako ng merienda namin at ni Mister dahil ito po ay favorite niya. Maruya. Ito po ay ginayat-gayat ko dahil medyo manibal siya. So ito yung talagang hinog na hinog. Yan. Ito yung ika-crush ko. Ang hinog para maging malasa dun sa flour. All-purpose flour sa harina. Ito din yung karibal-libal. So, try ko na ang ganitong style ng ganitong paraan ng pagluluto ng maruya. Yung kombinasyon ng malibal-nibal na saging, hindi kahinugan, at yung talagang hinog na hinog. Yan. Dinamihan ko ng saging para mas masarap. Yan. Maglalagay ako ng itlog. 2 piraso. Dagdag pampasarap at dagdag sustansya. Ito mga sisters, yung all-purpose flour. Ating harina na gagamitin sa paggagawa ng maruya. So ito yung binating itlog. Yan, dito dyan. Yan, yung binating itlog. Nilagay ko na yung binating itlog. Tsaka mag-add po ako ng mantikilya. Maglalagay din ako mga sisters ng asukal. So, meron akong available na asukal, white sugar. Ito na lang ilalagay ko para hindi na ako bibili. Less lang yung sugar kasi yung saging na saba ay matamis na. Para hindi naman siya sobrang matamis. Tubig din. Tubig din. Ayan mga sisters, maglalagay ako ng konting patak lang ng vanilla or banana essence para mas pumango at magustuhan ng kakain. Tubig pang sabaw. So yan, lalagyan ko mga sisters ng tapang dami lang tubig. So estimated ko na lang para hindi rin sobra siyang basa.
Ito po palang all-purpose flour mga sisters ay sinala ko muna bago ko siya bago ko nagawa ng mixture na ito para masigurado kung wala siyang buo-buo at walang dumi. Dahil karamihang mga tindang rice flour, all-purpose flour dito sa amin ay mga stock na at di maiwasan may mga nakahalong insektong marurumi. So yan, amoy ko na yung bango. Mahilig ang mga chikiting sa maliban sa masarap ay gusto nila ay mabangong pagkain para mas magaganyak silang kumain. Dali. Yan, mix ko lang siya ng todo para pumantay yung pagkahalo ko. So ito yung mga sisters yung pampaalis ako. Maglalagay lamang ako ng mga 1/4 ng baking powder. Yan, maayos na yung pagkakamix ko. Yan, tsaka ko siya ihahalo dito sa ginayat at dinurog kong saging na saba. Saidin mo ito. Ihalo ko lang para pumantay yung saba at mixture. Saglit lang. Ayan mga sisters, natapos ko siyang hinalo ng maayos at pantay na yung pagkakahalo ko. Yan, hayaan ko muna siyang umulsa ng ilang minuto. Ito? May na. Piliin ko lang pa. Ibibigay po namin kay Lula para may merienda siya. Lula, merienda po! Ay, aba? Maaga pa ang merinda? Wow! Bakit talaga to? Sarap! Sarap ang pon! Bo, may libre ako merinda ha? Ayos! Iba talaga ang may mga anak sa tabi-tabi. Libre ang merinda.
So mga sisters, ito po yung huli ni Mister nung pagbalik niya ng tanghali. Kasama po niya nito si ka-brother Eric. Yan, hati po sila dito sa huli na ito. Thank God kasi sa biyaya na ito na pinagkaloob ni God, may pambenta na. So sa tansya ko po mga sisters, ang mamsaan na ito ay mga nasa 3 kilo. Good size siya. Yan din, meron ding tambakol. Yan, maganda po ang presyo nito dito sa amin. Kaya sigurado ay patak ito ng syempre, kulay blue. Malaking budget para sa araw-araw na gastusin. At ito po ay dadalhin na lang namin doon sa talipapa para maibenta. Lutong paksiw sa tambakol. Bawang, luya at napakaraming sibuyas. Masarap. Yan, di ko na po nalagyan ng asin mga sisters dahil nilagyan na po ito ni Mister na asin pagkatapos siyang gayatin kanina. Lalagyan ko lamang ng sukang natural yung ating nagiging pang-asin. Yan, after ng suka, ito yung tamtamang tubig. Nagiging pansabaw. Yan. Okay na. Yan, luto na po mga sisters yung aming paksiw at kakain na po kami. Hindi ko na po maipakita sa inyo o nabigyan yung aming pagkain dahil